nung sinabi po nila na yung 2 million ibibigay po sa mga deponent namin, yung another 2 million po, Your Honors, is yung figure na yun ibinigay po sa akin ni Major Quijana. At ang instruction sa akin, Your Honor, dahil ako daw ay accountant, i-prorate ako, Your Honor, sa mga officers ng DSOU, including ako po yung gumawa ng breakdown. At kung if my memory serves me right, Your Honor, yung listahan po na ginawa ko na breakdown, pinicturan po yun ni Major Quijana, Your Honor. Tapos, sinend po niya yun, ang alam ko, sinend niya po yun kay Colonel Cabradilla. Tapos, pinakita po yun ni Colonel Cabradilla kay District Director namin, Your Honor. Tapos po, Your Honor, kung hindi pa ako nagkakamali, ang sinabi po sa akin sa breakdown, with all due respect to our former District Director, Your Honor, ang sinabi po sa amount nilagay ko kay District Director, Your Honor, is 500,000. Kulang sa report. Tama, Colonel Mendez? Yes, sir. Yes, kasi ang sinagot sa'yo 27M lang, di ba? Yes, sir. Yes. Tapos ang sagot ni Colonel Guevara, dinala diyan sa asset, sir. Yung dalawa, sir. Tapos yung dalawa, sir, kinip namin, sir. Still nandyan sa ano namin. Yun ang sagot eh. Tama? Tama. Ito yung transcript nung gusto ipakita ni Chairman. So, nandito. Pwede na magtanong, Mr. Chair? Okay, so basically, 2 million ang binigay niyong asset. So, Major Quijana, so yung 2 million na binigay sa kila Michael sa Rainier, bakit ang sinasabi nila is 1 million lang? Nasaan na yung 1 million? Your Honor, Mr. Chair, wala po akong binibigay sa kanila. So, sinungaling tong mga sinama mo sa judge para yung judge makapag-issue ng search warrant. So, after na makasama mo sila ngayon, sasabihin mo, nagsisinungaling sila. Your Honor, sorry po, Your Honor. Nasa court na po kasi ito, Your Honor. Okay, sa sige. court ko na lang po sasagutin lahat, Your Honor. Pasensya na po talaga. Okay, sige. I just find it ridiculous, or maybe, shall we say, preposterous. The statement earlier made by this resource person, yung ex-police, what's his name? Si Antonino. Si Mr. Antonino. Kasi if you will study closely yung kanyang statement kanina, parang lumalabas, ito siya parang super police eh. Diba? In his narration, he said, nandun siya sa pinsan niya, kausap niya, and then nakita niya na nagpapalit ng plaka si Mr. Michael Novesio doon sa sasakyan na Alphard. Tama ba yun na Mr. Antonino? Yes po, Mr. Chair. At sabi mo rin kanina na meron kang police instinct. Na nakita mo na nagpapalit at sinita mo. Tama? Yes po, Mr. Chair. Anong karapatan mong sitahin na nagpapalit siya ng plaka? Malay mo kung nililinis yung plaka o hindi kaya ay inaayos lang. Meron ka bang pulis ka ba? Yes po, Mr. Chair. Yung time po ako nakasign po ako sa DSOU po ng SP Nung po. time na sinita mo siya, pulis ka? Yes po, Mr. Chair. Pulis ka pa noon? Yes po. Hindi ka pa dismissed? Hindi pa po. Okay, so nung nakita mong pinapalitan niya yung plaka, naisip mo kagad na merong something, ganon? Yes po, Mr. Chair. Okay, I also recall earlier that Mr. Antonino was a respondent to a criminal case kasi sabi niya serious illegal detention, di ba? Yes po. At saka ano yung say? Robbery. So, may I ask the NAPOLCOM, has the case of Mr. Antonino been decided already by the NAPOLCOM? Thank you, Your Honor. Based on our records, the case of Mr. Antonino is not been submitted to the NAPOLCOM. It may be at the level of the PNP, Your Honor. So it's still with the PNP? Still at the PNP, Your Honor. Okay. So ngayon, anong status ng kaso mo sa PNP? Mr. Chair, dismiss na po ako nung January 5 po. So na-dismiss Meron na po kung special order po. Then po, And what is that special order? na naka-indicate po doon na dismiss na po ako ng January 5. January 5 this year, 2020. Yes po, Your Honor. So he was already dismissed. And NAPOLCOM has no records of that dismissal yet at the moment. Not at the moment, Your Honor. The PNP has a power to conduct a summary proceeding, Your Honor. The Chief PNP, the Regional Director, can conduct dismissal and can so order the dismissal of the... Without passing through NAPOLCOM. We give them the opportunity to discipline their own ranks, but even when this discipline has not been conducted, only then that we will come in. There is also a situation whereby they could appeal
to the regional appellate board or to the national appellate board. If That has not been done yet, Your Honor. if the penalty is dismissal from service, can the regional director and the district director implement the penalty to the subject PNP personnel? Yes, Your Honor. In case of dismissal, that should be executory at once, Your Honor. Okay, thank you for that information, Attorney Bernardo. So, January 5, 2024, dismiss ka na. May order na dismiss ka. Yes po, Mr. Chair. Anong petsa mo na sita sila, Michael? Nung bagong assign po ako sa DSOU, pagkakatanda ko po na month po ng August 2023 po. Okay. So, August 2023, January 5 na dismiss ka. Yes po, Mr. Chair. Nakita mo nagpapalit siya ng plaka. Anong pumasok sa isip mo nung nakita mo nagpapalit siya ng plaka? Meron po silang pumasok po sa unang isip ko bilang isang pulis, bilang isang dating pulis po, noong time na naka-assign po ako sa DSOU. Para po sa akin meron po silang kakaibang ginagawa po dun sa harapan po ng kanilang sasakyan. Antindi naman ng police instinct. O, di ba, nakita mo ako sa kanto, nagpapalit ako ng plaka. Ano iisipin mo sa akin? Kagaya ba ng iniisip mo sa kanila? Depende po, Mr. Chair. Ano, sige. Para ikaw nagsabi depende. Ano yung pagiging depende? Nung time po kasi na yun na Mr. Chair, nakita ko po sila Michael, sa kanyang driver niya. Nakahinto lang po sila doon sa somewhere po doon sa may Asiana po. Nung akin po Nandun ka? opo. Hindi po si Rainier po, yung isa kasama po ni Michael, yung hindi ko po kilala yung driver po nung time na yun po. Ngayon po nung napadaan po ako, nakapauwi na po ako, nakita ko po sila doon nga po sa malapit po doon sa may Solimer, sa may Asiana. Nakita ko po na meron lang po sila doon sa may harapan na ginagawa, may kinakabit po. Then akin pong sinita lang. Yung bang nasa gilid ng kalsada, highway, o tagong lugar, o saan nila pinapalitan yung plaka? Nasa kalye po mismo po, yung Mr. Chair. Oh, hindi ba dapat mag-isip ka na bago mo sila akusahan na may ginagawang kalokohan, bakit nila gagawin sa harapan ng maraming tao o sa daanan na maraming dumadaan? Mr. Chair po, maayos naman po yung approach ko kay Michael noong time po na yun. Sabi ko po na, kamusta po yung dyan, ano po ang nangyayari, ba't may ganyan po na nagpapalit po sila ng plaka. Maayos naman po yung approach ko po sa kanya. Oh, tapos, Then nung tinanong ko po nung kapalapit na po ako kay Michael, ang sabi niya, narinig ko po sa kanya na, patay, yari na. okay, Michael, sinabi mo yon, patay na, yari na. Bakit mo naman nasabi yon? Yes po, Your Honor. Kilala mo ba si Mr. Antonino? Hindi po, Your Honor. Naka-uniforme ba siya na lumapit sa'yo? Civilian lang po, Your Honor. So bakit mo nasabing patay na, yari na? Kasi po yung plaka po namin na sasakyan, iba-iba po, Your Honor. Oh, so nakita niya na iba-iba yung plaka. Yun po yung hiningi po niya kasi sa amin, Your Honor, yung ORCR po. Oh. Doon mo sinabi patay na, yari na. Yes po, Your Honor, kasi iba po yung plaka po namin nung gabi na po yun, Your Honor, nang nasita niya po kami. Mr. Chairman, ako lang, I just find it preposterous to listen to the narration of this Mr. Antonino. Parang ang lakas ng pang-amoy niya na merong something illegal na nangyayari. Di ba? I don't know, Mr. Chairman, but anong role mo dito sa itong issue ito, sa usaping ito? Bali po, Mr. Chair, ako po yung nag-invite po sa kanila doon sa opisina po ng DSOU para makuha po sila ng statement po. I-invite mo sila. Nakita mo nagpapalit ng plaka, hindi nag-match yung ORCR doon sa plaka. Yes po, Mr. Chair. Hindi ba dapat tumawag ka ng highway patrol? Noong time po na yun, Mr. Chair, wala po akong nakita kasi gabi po yun, Mr. Chair. Anong oras? Mga pagitan po ng mga alas 9 po. Alas 9 ng gabi. Opo, Mr. Chair. Umiikot ka sa lugar. Hindi po, napadaan lang po ako, Mr. Chair. Ika nga, umu-orbit ka, gano'n. Hindi po, Mr. Chair, hindi po. So hindi. Hindi ka Hindi po, umu-orbit. hindi po, Mr. Chair. Napansin mo lang na naglalakad ka, nakasakay ka sa auto, Nakasakay po ako sa sakyan, Mr. Chair. Yun. That's the point, Mr. Chair, that the story seems to be a flimsy story and does not convince the members of this committee na I suspect that merong alam ito eh. Alam niya na from the beginning and he's probably tracking the vehicle driven by Michael or the other driver. Kasi biglang coincidence na nagkita kayo. Pinasala mo lang yung pinsan mo. Yes po, Mr. Chair. Opo. Ayun, Mr. Chair, siguro tingnan natin. He can also be a welcome addition to the
House of Representatives Hotel if he wished to stay in this hotel, Mr. Chair. So I just wanted to put on record that the narration of this gentleman is not believable, so to Yeah. say. I think Sergeant Antonino is under arrest. Naka-ano ka ngayon? Naka-detain ka, di ba? No po, Mr. Hindi ka na naka-detain. Okay, hindi po. Okay, sige. Alright. Kayo, sumakay ka sa isang Toyota Innova? Yes po. Yes. Sino ang kasama mo doon? Hindi ko po maano yung apelyido nila, Your Honor. Oh, pero nakarating ka sa basement ng Solimare Towers. Yes po. Yes. Nung nandun ka, ano ang ginawa ni Major Quijano sa iyo? Ginaid ko po sila paakyat. Oh, tapos nung bumalik, tinawag ka ni Major Quijano. Yes po. Mayroon bang pinakuha sa iyo? Yun po, yung maliit na bag. Maliit na bag. Opo. Mabigat? Yes po. Ano sa tingin mo ang laman ng bag na yun? Baril po. Baril. Yes po. At ano ang sinabi sa iyo na gagawin sa baril? Wala po akong idea, Your Honor. Hindi, pero hindi sinabi na iakyat mo Opo, sinabi po na dalhin sa taas, sa 1811. sa 1811. Opo. So ginawa mo naman yon. Yes po. At hindi mo matandaan sa pagtatanong ko kanina na Kung sino yung hindi mo nakita. alam kung sino ang pinagbigyan mo ng baril. Yes po. Nung natapos mong ibigay yung baril, ano na ang ginawa po ninyo? Kumupo po malapit sa may elevator. Doon ka na hanggang natapos ang operation? Yes po. Hindi ka bumaba Bumaba po around 3 or 4 a.m. po. or AM? Ano ang nakita mo nung nasa baba ka? Yung driver po ni Major Quijano, Sino yun? si Desder po. Ano po ang nangyari? Doon po ako pumasok sa sasakyan ni Major Quijano. Nandun din po si Police Desder po. Si Desder Opo. ang nandun. Opo. Sino yung pumasok? Si Hindi, nung nagpahinga pa lang po ako nun. Yeah. Ang nandun sa kasama mo sa sakyan si Desder po. Desder. Opo. Di ba? At ano ang nakita mo na binaba? Binaba po. Binaba. Galing sa 1811. Opo. Wala po. O hindi mo nakita na nagbaba sila ng mga karton at saka eco bag kagaya ng sinabi mo kanina? Wala po. Wala. Bakit dito sa si Ranger, ikaw yun? Opo. Hindi ko po naintindihan yung tanong, Your Honor. Kasi nandito sa affidavit mo na Binaba, nilagay po dun sa sasakyan ni Police Major Quijano po. Yung- Apat na box. 3 maliit, isang malaki, tapos eco bag po. at saka eco bag. Opo. Okay. Nung umalis po kayo, nandun ka pa rin sa sasakyan? Yes po, doon po ako nakasakay, Solimare to SPD, DSOU. Sino po ang kasama ninyo doon sa sasakyan? Si Demokrito po, si Dexter, ako, si Police Major Jason Quijano, at saka si Colonel Guevara po. So, habang binabagtasan nyo yung daan papuntang DSOU, ano ang narinig mo na pinag-usapan nila? May sinabi po si Major Quijano kay Colonel Guevara na may 31 million po sa likod ng sasakyan na hindi daw po kasama sa bilang. 31 million. Yes po, Your Honor. Yes. Ano po ang may sinabi ba si Colonel Guevara? Inutusan niya po yung driver niya na dalhin yung mga box sa ibang lugar. Hindi ko na po matandaan yung lugar, Your Honor. Nandito sa iyong sinumpaang salaysay na yung 4 na karton na nakalagay sa likuran ng sakyan ay hindi binaba sa DSOU. Yes po. Hindi binaba talaga. Yes po. Yes. At iniutos ni Major Quijano kay Desder at Demokrito na dalhin yung mga box na yon sa isang lugar na hindi mo na maalala kung saan. Yes po, Your Honor. Totoo po yun. Opo. Okay. So, ang ibig sabihin, nagsisinungaling na naman sila na ibinaba sa DSOU. Hindi pwedeng ibababa sa DSOU yun, Mr. Chair, simply because hindi nakasama sa official inventory. At yun nga ang nagiging problema nila ni Colonel Cabradilla kung paano gagawin yung spot report, yung progress report na ayaw sana ni Colonel Guevara na gawin. Kasi, ang sabi niya, sasabit siya. Yun ang istorya doon. And
Tungkol naman kay General Mariano, antimano nung nag-uusap sila ni Nakwan, Colonel Cabradilla, alam na niya na may pera na iba. Kasi doon sa informal investigation na ginawa ni General Narcates kasama ang kanyang mga opisyal, very clear doon na sinabi ni Colonel Guevara na sinabi na niya o ni-report na niya kay General Mariano yung existence nung 31 million dapat pero 27 million yung ini-report kasi yung 4 million iniwan para sa DSOU at saka doon sa mga agents. Hindi ba ganun ang statement mo, Colonel Guevara? Doon sa tatlong opisyal na nagtanong sa'yo? O tanongin mo na yung lawyer mo kung pwedeng sagutin mo o hindi. But the fact remains na ito, nagbigay ka ng statement doon sa tatlong opisyal na yon at hindi mo pinirmahan as a matter of fact, umalis ka nga papuntang Thailand dahil hindi mo alam kung anong desisyon ang gagawin mo. Nagtatalo yung isip mo kung gagawin mo, itatama mo o makikisama ka na doon sa mga kasamahan mo. Yun naman ang nagkuha sa isip mo eh. And your lawyer advised, according to you, na huwag mong pirmahan yon. Dahil tama rin yun, you will be incriminating yourself. Pero hindsight, kung sinabi mo yung katotohanan, baka mas maganda pa yung sitwasyon mo in the eyes of your regional director and the other authorities of the PNP. Diba? Maski sa amin sana, maganda rin yung sitwasyon mo. Pero, Mr. Chair, napatunayan na natin na na antimano, ang intention talaga nila ay hindi po talagang hindi po naaayon sa tamang protocol. Kasi doon sa pagtatanong ni General Narcates, there are certain points na nakita. Inamin niya doon sa pagtatanong ni General Narcates that alam niya na siya ay under pre-charge investigation. Sinabi rin niya, inadmit niya, na sinabihan niya yung kanyang district director as to the status of their operations. And inadmit din niya dun sa pagtatanong na yun na merong intent and agreement to distribute and benefit from the 31 million. Inadmit din niya that there was intent to set aside the money and not just a mere delay in the inventory. Inadmit din niya na yung 31 million ay inside the 4 cartons. And yun din, inamin niya na pumasok si Colonel Cabradilla at pinalalabas na nagkaroon ng inventory yung 31 million na yun. Mr. Chair, ako po'y duda rin hanggang ngayon doon sa pera. Kasi sinabi nila doon sa kanilang pagsasagot, yung pera ay nakita, yung 31 million ay nakita doon sa comfort room. Magkano po kaya ang laman ng 3 volts naman? Kasi according to their statements, 3 yung volts na Chinese. At according to Miss Morales, Madam Morales, pag naiiwan na nakabukas yung volt, nakikita yung pera na nandun. So, ang katanungan sa aking isip, Mr. Chair, is that kung 31 million nung nandun sa comfort room, na yun ang sabi ni na Democrito at Disder, magkano naman kaya ang nandun sa vault na pinabuksan nila? Master Sergeant Garcia, yung dati pong chief clerk ng DSOU. At dahil ako po yung dating chief clerk, meron po akong alam na nangyari tungkol dun sa question nyo po na 4 million. Out of the 31 million, sir, nung sinabi po nila na yung 2 million ibibigay po sa mga deponent namin, yung another 2 million po, Your Honors, is yung figure na yun ibinigay po sa akin ni Major Quijana. At ang instruction sa akin, Your Honor, dahil ako daw ay accountant, i-prorate ako, Your Honor, sa mga officers ng DSOU, including ako po yung gumawa ng breakdown. At kung if my memory serves me right, Your Honor, yung listahan po na ginawa ko na breakdown, pinicturan po yun ni Major Quijana, Your Honor. Tapos, sinend po niya yun. Ang alam ko, sinend niya po yun kay Colonel Cabradilla. Tapos, pinakita po yun ni Colonel Cabradilla kay District Director namin, Your Honor.
Tapos po, Your Honor, kung hindi po ako nagkakamali, ang sinabi po sa akin sa breakdown, with all due respect po, our former district director, Your Honor, ang sinabi po sa amount nilagay ko kay district director, Your Honor, is 500,000. Yung chief at saka deputy, tigo 150. Tapos, Again, sige. So aside sa 31 plus 4 million, that is 35.6. So, yung breakdown ng 150, saan napapunta? bale po yung, Your Honor, yung sa 2 million nga po, bale 500, dalawang 150 po si Colonel Guevara at saka si Major Quijana. Tapos sa isa pang officer namin, sir, 100 kay Captain Menes. Tapos sabi pa nila, include ko daw si Sir Magsalos, another 100. Plus the rest po, doon na po sa mabababang police sa kasama sa operating. So, sino nagsabi niyan? Si Major Quijana po, Your Honor. Pero I would like to make it a point, Your Honor, na wala naman po kaming natanggap na pera doon sa pinabreakdown sa akin, Your Honor. And at the same time, yung mga pinangako 300,000, talagang nakarating ba yun o hindi nakarating? Wala pong nakarating, Your Honor. Yeah. Basta yung sa akin, Your Honor, is nung pinakompute po ako yung Your Honor, is para fair naman po, inireport ko pa yun sa aming district director, Your Honor, na pinagko-compute po ako ng figure na 2 million, Your Honor. Sino nagpa-compute sa kayo? Nireport ko po kay General Mariano, Your Honor, yung pinakompute sa akin na 2 million. So, nagpa-compute sa iyo si Major Quijana po, Major Your Honor. Quijana. At pinakita mo kay General Mariana? Bale, hindi ko na-picturean, Your Honor, eh. Pinicturean po ni Major Quijana, Your Honor. Ang alam ko, sinend niya po yung picture kay Sir Cabradilla, Your Honor. So, yun yung breakdown na binigay sa iyo ni Quijana, tapos pinakita mo kay General Mariano, and nasend kay Cabradilla. Bale, ganito po, Your Honor. Pinicturean po ni Major Quijana. Ang pagkakalam po, sinend na po kay Sir Cabradilla. Tapos si Sir Cabradilla po, in-inform niya rin po si Sir Mariano, Your Honor. Okay. So, controller siya, kaya dapat doon yung